Okay, unang book yun ng Bible, Genesis chapter 3. And verse 6. Genesis 3, verse 6 hanggang verse 13. Okay? Basahin ko and subayan po ninyo sa inyong mga mata as I read through. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. And the eyes of them both were open, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, and made themselves apron. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord, gods amongst the trees of the garden. And the Lord God called unto Adam, and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee, that thou shouldest not eat? And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat. Pray tayo sumandali. Lord, send your Holy Spirit in this place right now, Lord. Guide every young people, every members, every youth, elderly, lahat. Panginoon Diyos, kami nandito. Bago man or bisita, or dati na, Panginoon Diyos, tulungan niyo po kami as we see and go through the scripture. May you open to us your message. May we see how you will do some miracle and wonderful things in our lives for this time. I pray, Lord God, in Christ's name, amen. Okay, so pag-usapan natin ang kabutihan ng Panginoon. Okay? God is good. Diba? All the time, God is good. As we always talk about sa ganong klaseng pagkakataon, ano? God is good. Dito sa kwento na ito, kinreate ng Diyos ang buong sanlibutan, at mababasa mo sa Genesis chapter 1 that everything that He did was good. Mabuti ang kanyang ginawa. Hebrew word ng good means tov. Okay? T-O-V. Hebrew word ng tov. Meaning ng good is something is blessing, something is fruitful, mabunga, at nagbibigay ng peace, nagbibigay ng joy, nagbibigay ng happiness. Yan ang good. Okay? God is good. Meaning, God is the source of all good. Okay? Ang Diyos ang source ng lahat ng kabutihan. Kinrate ng Diyos ang buong sanlibutan, and He called everything na kinrate niya, it was very good. It was very tov sa Hebrew. Napakaganda at napakabuti ng ginawa ko. And then here comes Adam and Eve. Kinrate ng Diyos from the Adama or the ground. Kinrate ng Diyos si Adam or the dam, life. Hebrew word ng life is dam. Adam, first, or the first life, Adam. He was created from the Adama or from the ground. Okay? Or Hebrew word ng ground is Adama. So, Adam is perfect. Wala siyang kasalanan that time, and his wife Eve. Ang trabaho ni Adam is bungkalin at magtanim at alagaan ng hardin. At si Eve ay andyan para siya ay tulungan. At siya ay maging partner, katulong at tuwang ni Adam. Okay? Ang pinaka-exact na meaning ng wife or si Eve or the woman is rescuer or a suitable partner. To rescue a man. Yan ang meaning ng next time na yan. Okay, so here comes chapter 3. Sabi ng Panginoon, chapter 2, bago matapos ng chapter 2, ito ang puno ng buhay, kung saan pwede nyong kainin. Pwede nyong kainin lahat ng bunga ng puno nandito. Wag lang ang puno
ng kaalaman ng mabuti at masama. Dahil sa araw at sa oras na kinain niyo yung prutas na yon, ikaw ay siguradong mamamatay. Thou shall surely die. Okay? Here comes chapter 3. Pumasok itong, na-meet ni Eve, itong si serpent. Okay? Si serpent. At tinukso ng serpent itong si Eve na kainin ang prutas. At yun ay binasa natin. Na nakita ni Eve na ito ay good for food. It was good for food. Masarap kainin. Parang sarap kainin itong prutas na to. At ito ay to be desired to make one wise. At sabi ng diablo kasi sa kanya, sabi ng demonyo doon, yung serpent, talaga ba sinabi ng Diyos na bawal kainin? Talaga ba? Na sinabi ng Diyos? Sabi ni Eve, sabi niya bawal kainin at bawal din hawakan. Dinagdagan niya na. Sabi ng serpent sa kanya, alam niyo kung bakit ayaw ipakain sa ng Diyos yung prutas na yan? Dahil alam ng Diyos, kapag kinain niyo itong prutas na ito, ay kayo ay magiging Diyos din. Magiging kagaya kayo namin, sabi niya pa nga eh. Magiging kayong Diyos. At tinignan ni Eve, pinitas niya dahil gusto niyang kainin at siya ay maging matalino. At malaman niya ang mabuti at masama. From that time, nung kinain na ni Eve at ni Adam yung prutas, sila ay nagkasala. Dahil sumaway sila sa utos ng Panginoon. And from that time, si Adam and si Eve, ginawa na nila kung anong mabuti sa kanilang definition. They defined good according to their own belief. Parang. Nung kinain na ng dalawang taong yon, Adam and Eve, ang prutas, from that time hanggang sa ngayon, dinidefine na ng tao ang mabuti base sa kanyang sariling unawa. Because from that time, bago yung kainin yon, God is good. At siya ang nagde-describe at nagde-define kung anong mabuti. Sabi ng Diyos, huwag niyo kakainin yan dahil hindi mabuting kainin niyo yan. Mapapasama kayo pag kinain niyo yan. Pero kinain ng mga ni Adam at ni Eve yung prutas. And from that time, sila na nag-define ng mabuti sa kanilang mata. Kaya pag after lang kainin, nakita nila na sila ay hubad. Okay? At nagsuot sila gumawa sila ng dahon na damit. At yun ang kanilang pinangtapis sa kanilang katawan. Hinanap sila ng Diyos, asan ka Adam? Narinig ko po yung boses niyo at nagtago ako. Dahil nahiya ako nakahubad ako Panginoon eh. Sino sabi sa'yo nakahubad ka? Kinain niyo ba yung prutas? Sabi kasi ng babaeng binigay mo sa akin. Di ba? Sabi sa akin ng babaeng binigay mo sa akin, the woman which thou gavest me. Sabi sa akin, kainin ko daw. At sabi naman ng Panginoon kay Eve, anong ginawa mo? Sabi ni Eve, kasi sabi ng serpent, kainin ko daw. Okay? Ngayon, pumatay ang Diyos ng hayop at yung skin, yung balat ng hayop na yon, yun ang pinangdamit niya sa dalawang taong si Adam and Eve. God made coats of skin. Okay? Yung apron leaves na yon, yun yung akala ng tao na the best na damit para sa kanila. Pero hindi. Dahil from that time, dinedefine na ni Adam and Eve ang mabuti base sa kanilang paningin at pananaw at understanding. Pero failed, hindi abot. Hanggang sa ngayon po mga kaibigan, tayo mga tao ay sinusubukan nating i-define ang mabuti base sa ating kaalaman, base sa ating gusto, base sa ating nakikita at nararamdaman. Gusto natin i-define ang mabuti ayon sa ating sariling definition. We want to define good according to ourselves. That is why maraming tao ayaw sa Biblia. Dahil maraming tao ayaw sa Diyos. Dahil sa maraming mga tao ayaw sa kabutihan. Because for them, ang mabuti ay yung base sa kanyang sariling kagustuhan. Kanina, pinapanood ko si Yoyi kanina. Habang ginagabayan ni Nanay Josie at doon sa may mga flowers doon. And syempre, nakaready na tong mensahe sa akin nung last week pa. Bakit nga ba ang bata kailangan alalayan? Bakit lagi ang bata kailangan bantayan?
at turuan na anong dapat niyang gawin. Dahil ang bata, look at me, dahil ang bata ay dinidefine niya kung ano mabuti para sa kanya. Kung hahayaan mo lang yan, lahat kakainin yan, pati graba. Kahit anong gawin, kung hindi mo papantayan ng bata, hindi mo tutulungan at gagabayan. Kakain niya ng dahon. Kakain niya ng bulaklak na nakikita niya. Kasi para sa kanya, ang ganda na ito, kainin ko nga. Yan ang bata. The same as tayo. That is why, dapat ang iyong ama ay ang Diyos na mabuti. Kaya ayaw mo sa Diyos dahil you want to define good according to your own self. Kaya ayaw mo sa Diyos kasi gusto mong i-define ang kabutihan, ang mabuti, base sa iyong sarili. That is why ayaw mo sa church. Because for you, ayoko ng church, mas mabuti sa akin na nasa bahay ako. Ayoko sumama dyan sa mga religious people na yan, sa mga holy, sa mga Kristiyano na yan. Because ayoko ng ganyang klaseng buhay. Because according sa akin, ang mabuti ay yung sumasama ako sa barkada at gumagala ako every Sunday. Ayoko nang kasama dyan. Because for me, ang mabuti ay yung gumala ako. Para sa akin, ang mabuti, yung uminom ako. Ang mabuti, ay yung mag-cellphone na lang ako everyday. Buong araw, yan ang kabutihan para sa akin. Ayoko ng kabutihan na dinidefine ng Diyos. That is why your life is according how you define good. Ang buhay mo ay nakabase kung paano mo binibigyan ng kahulugan ang kabutihan. Ano nga ba ang kabutihan para sa'yo? What is good according to you? Okay? Usapan natin unang-una sa lahat. Ang Diyos ang source ng lahat ng kabutihan. God is the source of every good thing. Walang pwedeng lumabas sa Panginoon na masama. Wala siyang pwedeng gawin na masama. Walang pwedeng gawin ng Diyos na evil. Walang pwedeng gawin ng Diyos na mali at di siya nagkakamali. God never make a mistake. Nilikha ka ng Diyos dahil yun ay na-please siya na ikay likha. Na i-create ka niya. God created the trees. God created the sun, moon, and stars because according to God, it was good. According to Him, ang ganda ng bundok, kaya create ako ng bundok. Kaya create ako ng mga hayop, lumilipad sa lupa at sa ilalim ng tubig. Kaya create ako ng mga sea creature because for me, it was good. Siya ang source ng lahat ng kabutihan. In Him, there is no darkness at all. Walang kadiliman sa Kanya. Walang pagkamali sa Diyos. There is no shadow of turning to God. Wala. Kaya ayaw mo sa Diyos, ma'am, sir. Why? Because ayaw mo ng definisyon ng kabutihan according sa Panginoon. God is the source of all good. Kaya kung tayo, young people, look at me. Kaya kung ikaw ay wala sa Diyos, wala kang tamang pagkaunawa sa mabuti. Tayo mga tao, when Adam and Eve fall, nagkasala na sila, dinefine nila ang kabutihan base sa kanilang sarili. Kaya for you, okay lang magjowa. Because yan ang tama para sa akin. Huwag mo akong tuturuan, nanay, tatay. For me, ang magjowa ay tama. Kaya kahit anong saway sa'yo, ayaw pa rin tumigil. Because for you, ang magjowa ay mabuti. You define good according to your own self. You define good base sa iyong sariling pag-aunawa. Kaya kahit anong pangalan ng salita ng Panginoon, ito ang mabuti. This is good, right, and true. And God is right, just, and true. Siya'y tama. Ito ang kabutihan. Ayaw mo neto at ayaw makinig because you want to define good according to yourself. Kaya hindi mo binibitawan ng worldly music. Bakit? Ang demonic music, bakit? Because for you, ang mabuting gawin ay makinig sa mga demonic music. Kaya ayaw mo mag-ayos ng suot bilang isang babae. Ayaw mo magpalda. Because for you, ang mabuti ay naka-short ako. Ayoko ng katotohanan na sinasabi ng Biblia na dapat modest ka. Ayoko nun. For me, ang kabutihan, yung naka-short ako. Yung girls, kapajama ako.
lumalabas ka dito. As a Christian, ha? And young men, also. Ito ang gusto kong buhay. Huwag mo kong papakailaman, Diyos. Because I want to rule my life according to my own terms. Gusto ko rules ko. Ito ang kabutihan para sa akin. Ito ang disenyo ng aking kabutihan. Huwag mo akong papakailaman. That is why ayaw ng tao, i-welcome ang Panginoon sa buhay niya. Because you will know, sabi sa akin ng ibang kausap kong mga magulang, na patuloy na lumalaban sa atin. Sabi ko, ma'am, pwede ba tayong mag-usap? Punta ako sa kanila and then magkaroon kami ng mabuting usapan. Sabi niya sa akin, ayoko. Talagang, papakita po sa inyo yung conversation. Ayoko. Dahil alam ko, pag kinausap kita, magbabago ako. Sabi ko, okay ma'am. So, alam po namin talaga na ayaw talaga sa Panginoon. Kaya naintindihan ko po yun dahil ang puso nyo ay pinadilim pa ng dyablo. And I prayed to God na ikaw ma'am, ay one day, buksan ng Diyos ang iyong mga mata at makikita mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay ninyo. You can look at the conversation namin. Yun ang sinabi niya. Ayaw niya na sa Diyos because ayaw niya na sa Panginoon na baguhin yung kanyang definisyon ng kabutihan. Para sa kanya, ito ang tama. Para sa iyo, ito ang tama. That is why you despise all your authority. Ayaw mo sa lahat ng nagtuturo sa iyo at magbibigay sa iyo ng magandang counsel. Na kahit anong turo sa iyo ng sinumang tao, nire-reject mo because you want to define good according to your own definition. Doon nagkakaiba ang buhay ho natin. Buhay mo at buhay ko. Buhay ng bawat isa sa atin. Ang ikaw ngayon, ganyan ang itsura mo ngayon, at ganyan ang ugali mo ngayon. Why? Because ganyan mo dinidefine ang isang mabuting tao. And in a case of a Christian, kaya ka ganyang Kristiyano, because ganyan mo dinidefine ang isang mabuting Kristiyano. Unless tayo mga tao ay bumase sa source ng kabutihan, lahat ng ating kabutihan na iisip ay mali. In the eyes of every man, no? Sa lahat ng tao, akala natin tama itong dinadaanan natin. There's a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Kung tayo mga young people, tayo mga Kristiyano, tayo mga tao, ay hindi babase sa source ng kabutihan, which is God, mamamali tayo ng definition ng kabutihan. Because God is the source of all good. All goodness. All righteousness. All holiness. Siya ang source. At kung hindi ka source sa Kanya, kaya hindi ka nakikinig, tamo. Until now, yan pa rin ang buhay natin. Walang pinagbago. Walang ginusto, kundi after neto, ayoko balik pa rin ako sa dati kong buhay at kasalanan. Ayoko bitawan to. Bakit ko bibitawan para dyan? Para sa akin mabuti ito. Masarap to. Look at Eve. Anong sabi niya? Pagtingin niya dun sa prutas, parang sarap na ito kainin. At sabi diba ng devil sa kanya, pag kinain mo to, tatalino ka. At pag kinain mo to, magiging kang Diyos, kagaya namin, na alam ang mabuti at masama. Ang inaalok ng dyablo sa atin ngayon is i-define mo ang kabutihan base sa iyong sariling kagustuhan. Kaya sasabihin ng ilan sa inyo, wala akong pake. Kahit anong sabihin nila sa akin. Ayoko mag-church eh. Wala akong pake. Kasi ang mabuti ito para sa akin. Ayoko magbasa ng Bible. Because for me, ang mabuti, manood na lang ako ng kung ano sa social media. Di ba? Kaya ayaw ng tao sa Diyos. Kaya ayaw mo kay Kristo. Kaya pag lagi pinipreach ang about kay Kristo, offended ka na. Because the very fact Christ is preached is always offending. Kung nakarinig po kayo ng preaching kay Kristo na hindi kayo nasaktan, hindi po yung tunay na preaching. Sir and ma'am. Ha? Kung nakakarinig po kayo na nagtuturo at hindi si Kristo ang pinapangalat, di masakit. At si Kristo daw ang pinipreach, hindi po yung tunay na preaching. The very fact Christ is preached,
Christ is always offending. Dahil binabangga ni Jesus ang kabutihan na alam mo. Binabangga ni Jesus ang katwiran na naiisip mo. Kabaliktaran ni Jesus ang iniisip mong kabanalan. Ayaw mo kay Kristo because binabangga nun yung akala mong tama para sa'yo. Not unless ang source natin ng kabutihan ay ang Panginoon, magmamali tayo ng ating definition ng kabutihan. God is good. God is the source of all good. Kaya ayaw mo, mga kaibigan, sa Panginoon because you want to rule your life na walang Diyos. And let me tell you, ang isang tao na walang Diyos, ang pinaka-miserableng tao na mabubuhay sa mundo. Pinaka-malungkot, pinaka-miserable ang isang taong walang Diyos. Ilang taon ka na nakikinig at nakaupo dito, ilang buwan. Pero wala pa ring kabutihan na namumutawi sa buhay mo. Why? Because there is no God in your life. Ate, ilang months ka na, ilang years na, nakaupo dyan, nakikinig ng parehas na mensahe. Church, wala pa ring source, wala pa ring lumalabas na well of living water sa buhay mo. Because wala kang source ng living water. Bakit walang buhay na lumalabas at napoproduce through you? Because you do not have life. Life begets life. Hindi pwedeng mag-create ang nothing plus nothing is equal to something. Wala. Hindi pwedeng merong 0 plus 0 is equals to 1. Pwede mong i-refute yun sa mga atheists. Paanong wala at wala ay nagkaroon ng something, ng meron, nagkaroon? Paano nagkaroon ng non-living thing plus non-living thing equals living thing? Sabi kasi nila, dalawang bato nagbangga, boom, may mga tao. Paano magkakaroon ng non-living thing plus non-living thing, nagbangga, boom, may living thing? Magkakaroon ng living thing kung merong isang living na source. 1 plus nothing. 1 plus 0 is equals to 1 plus 0 equals to 1. Someone, something plus nothing is equals to something. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth is without form, void, empty. But God is the source of life. God plus nothing is equals to something. Without God, there's no one created sa atin ngayon dito. Walang makikreate kung walang Diyos. Because He is the source of life. Kung walang Diyos, walang malilikha. John chapter 1. Diba? Walang pwedeng malikha kung wala siya. Walang pwedeng makreate kung wala siya. Because hindi pwedeng may nothing plus nothing is equals to something. Hindi pwedeng non-living thing plus non-living thing is equal to something. To living thing. Okay? Life plus life is equal to life. That is why ang anak ay source or fruit of the womb. Resulta ng dalawang buhay na pinagsama, Adam and Eve, results to life. Okay? And ganoon natin i-define kung bakit ikaw po ay walang buhay. Because wala kang source ng buhay pa. Abide in Him, and God will abide in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. As long as, ate, bisita, you are outside of Christ, wala ka pong source ng buhay. And we are talking about, John, goodness of God. Okay? God created everything good. God is the source of good. Without God, you cannot do good thing. Because He's the only good. And when Adam and Eve fall,
Genesis chapter 3. Kinain nila yung prutas. At mula noon, nabuhay na si Adam at Eve according sa kanilang sariling definition ng kabutihan. And hanggang sa ngayon, your life, yun yung point ko kanina, your life is based on how you define good. Nakabase ang buhay mo ngayon, sir. Kaya ganyan ka ngayon. Kasi yan ang para sa yung mabuti. Kaya ganyan ang suot mo. Because for you, it is good. Sino sa inyo nagsuot ang damit at di tumingin sa salamin? At kinonsider na, okay ba itong damit ko? At bago ka lumabas ang pinto, syempre, dapat na-confirm mo na mabuti to. Ang katatayuan mo ngayon, ate at kuya, iyan ang definition mo ng kabutihan. Kaya okay lang sa'yo magjowa. Ulitin ko na naman. Ulit ko lang para sa'yo. Pastor Joel. Kaya gusto mo magjowa kahit anong pagbabawal sa'yo ng mga tao, ayaw mo pong tigilan. Why? Because for you, yan ang tama. Di ba? Oh, nabanggit ko nga po kanina yun eh. Mag-iinom. Di na ako nag-brand kasi di naman sponsored. Kasi, nakita ko dito. Copyright po. May message ako. You want to be my sponsor? There's a company, no? San Miguel Company. Okay. So for you, it is the definition of good. Okay? Kaya okay lang sa'yo magmura. Because for you, it was good. An example ko po si Yoyi kanina. Habang tumatakbo-takbo dyan. Kaya kailangan naging nakasunod si Nanay Josie. Why? Dahil ang bata, pag hindi mo yan tinuruan ng tama at mabuti, kakainin niya yung graba. Kakainin niya yung damo. Kasi para sa bata, eto mabuti. Para sa akin. Unless turuan siya ng magulang, ng tatay at ng nanay, na kung ano ang tama, doon niya malalaman kung ano ang tama at sa mali. That is why, ayaw mo sa Diyos na maging tatay mo siya. Kasi gusto mo na i-define ang kabutihan. Ayoko sa iyo, Panginoon. I want to define good according to me. Pero pag ikay anak na ng Diyos, pag siya na ang tatay mo, gagabayan ka ng tatay mo sa tama. Ipapakita niya sa iyo, anak, He is good Father. He is good God. Walang pwedeng siyang sabihin na masama at mali. Everything in God is good. So kung siya ang tatay mo, at ikaw ay anak niya, He will guide you in the way that you should go. The steps of a good man is always ordered by the Lord. Guided by the Lord. Kung hindi, anong ibang version? Pag ayaw mo sa Panginoon, in the eyes of man, no, sa mata ng tao, there's a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Kung ang ama, ang Diyos ay hindi mo ama, kung siya hindi mo tatay, magde-define ka ng sarili mong kabutihan. Parang anak na inaalalayan ng nanay niya, ng tatay niya. Tuturuan ng magulang ang kanyang anak. Ito, anak, huwag mo itong kakainin. O, mainit ito. Mainit. Huwag mo nga hawakan. Malamig. Huwag mo nga hawakan. Okay? Malalim yan, huwag kang tatalon. Huwag kang pupunta dyan. Dito ka lang. Define mo sa isang batang maliit kung ano ang mali at tama. Kung ikay anak na ng Diyos, God the Father will guide you in all goodness. Kaya ayaw mo sa Kanya because you want to define yourself, no? Kung ano ang mabuti. Pag nakuha niyo po yun, okay na po yun. Yun na yung ating gustong sabihin sa inyo. Okay? Dinadagdagan ko lang kasi sa mga iba na loading pa. Yun lang yung gusto kong sabihin. God is the source of good. Kaya ayaw mo sa Diyos because you want to define good according to yourself. According to your own definition of good name. Di ba? Kahit anong preach ng sino mong tao, unless you are willing, unless, young people, you will humble yourself before God. Pagpapakumbaba ka, sasabihin mo, mali po ang definition ko, Panginoon, ng kabutihan. Mali ang definition ko, Panginoon. Mali ang iniisip ko na tama. Mali ang understanding ko sa holiness. Mali ang understanding ko sa ano ang tamang gawin at hindi. Because Satan
already corrupted our minds from the garden. Dinalute na, dinistort na ng Diablo. From the word, alam yung word na Diablo? Ginagamit natin yun, pero di natin alam kung anong meaning. Diablo means to strike the same thing over and over until penetration. Hindi yung meaning ng Diablo. Kaya ang Diablo, paulit-ulit ka talagang hanggang mawasa ka na. Kaya tawag natin sa kanya Diablo. Ang dinistort na ng devil, ng Diablo, ang definition ng tao ng kabutihan. Yun ang ginawa niya sa garden. Nasirain ang totoong meaning ng mga tao ng kabutihan. Now, ang source na ng kabutihan ay sa nilang definition na, hindi na sa Diyos. Kaya that is why Adam and Eve is separated from God. And tayo mga tao, not until Christ enter in our lives at ma-restore ang ating relationship with God the Father, at siya nagiging maging ama mo, at ituro na sa'yo ng ama mo kung anong tama, doon ka magiging anak ng Diyos. But as long as you're living in disobedience, you're living, nabubuhay ka sa pagsuway, your father is not your father. God is not your father. You are on your own. Di ba? Sahang alibugang anak, prodigal son. Kailangan mong umuwi at manumbalik sa ama. Kailangan mong bumalik at magpakumbaba ka sa Panginoon. Nagkamali ako. At di mo kayang gawin yon. Because of your pride. Sa pride ng puso mo. Hindi, ito yung tama. Ito yung totoo. Ito yung good para sa akin. Kaya ayaw mong manumbalik sa Panginoon. Kailangan mong bitawan yung yabang na yan. Ito ang mabuti. Alis mo sa isip mo yan. Humble yourself before God. And acknowledge that He is good. At ako ay mali. Acknowledge that God is right and you are wrong. Humble yourself before God. And come back. Alam niyo yung prodigal son sa kwento sa Luke? Hindi siya babalik kung hindi niya ma-realize na siya'y mali. Diba? Kasi sabi niya, tataya ka na yung mana ko. Alis na ako dito. Gagawin ko yung gusto kong gawin. Punta ako dun. Antes naubos na at nawala na siya ng source. Hanggang na-realize niya, di ba, when he came to himself, ilansan nyo, kailangan ganun eh. Magkaroon ng pagtatanto. Alam nyo yun? Self-realization. Isipin nyo nga, tanong yung buhay nyo ngayon. Yan ba mabuti para sa'yo? Di ba, anong define sa kabutihan? Ang kabutihan ay binibigyan ka ng blessing at inaayos ka. Eh, ang buhay mo ngayon pasira eh. Palayo, pawasak, pakamatay. Hindi good yan. Return to God. Acknowledge that you are wrong and God is true. Alisin mo yung pride sa iyong puso and tell to God, you are true. Ikaw ang tama, Panginoon. Kaya maraming tao, distorted ang isip sa gender nila. Hindi, ito yung tama para sa akin. Gusto ko maging ano eh. Ayaw nyo na yun. Diba? Gusto nyo maging ganito. Ganito ako! Hindi. Sabi ng Diyos, iyan ka. Kaya ayaw, nireject mo ang Panginoon ngayon. Okay? So that is a simple message na gustong ipadala sa atin ng Panginoon. Wala tayo next week. Nasa camp kami. Okay? So mga hindi ka kasama. Hoping makasama bawat isa. Yan ang iwanan ng Diyos sa inyo ngayon na katotohanan. Okay? God is the source of good. He is good, Cedric. And we are wrong. Acknowledge it. Hey. Kaya hindi mo pa rin titigilan yan, young people. Because for you, that is good. Acknowledge that you are wrong. Na ikay mali, ang pamumuhay na yan ay hindi mali. And come to your Father once again. And this book, kaya mo ito babasahin. Kaya mo ito i-memorize. Kaya mo ito isusulat, iuukit, ibabaon sa puso mo. Because ito, dito na de-define ang kabutihan din sa kanyang salita. Malalaman mo kung paano ka lalakad.
Malaman mo paano ka mamumuhay every day in this word. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Okay? That thou mayest observe to do according to all that is written therein. Okay? For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Psalms chapter 1. Diba? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. For he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf is also shall not wither, and whatsoever he will do it, will prosper. Kaya ka hindi lalakad sa way of ungodly, sa way of sinners, sa congregation of scornful. Bakit? Kasi alam mo ang word of God. Alam mo ang kabutihan at tama. Because you have the source of good. Humble yourself, young people. Every one of us. Bisita. Acknowledge that you are wrong, and God is good, and God is right. Your ways is wrong, is not good. He is the only good. Christians, para hindi ka magkamali ng desisyon, ito ang salita ng Panginoon. Pagbulay-bulayan at basahin natin. Yan ang ating hinahamon sa atin. And that, sa ganong klaseng gawain, matutunan mo na katakutan ng Panginoon. Sa ganong klase. Okay? Sa ganong klaseng paggawa, pagbabasa, pagkaunaw at pagkakilala sa Kanya, makatakutan mo siya. The fear of God is the beginning of wisdom. Okay? Diyan magsisimula lahat. Okay? So young people, makita po ninyo yan. Makita ng bawat isa sa atin ang katotohanan na yan. May God give us this blessing, no? And this fruit sa ating mga puso at magsimula magbago sa ating mga buhay. Let's pray. Salamat po, Lord, for your word sa bawat isa sa amin, Lord. Especially una-una sa akin at sa kanila. Pray, Lord, natulungan niyo po ang inyong mensahe ma-deliver ng maayos, makarating sa puso ng bawat isa. And this truth ay talagang baguhin ang aming mga puso, Panginoon. I pray, Lord God, that the Holy Spirit reach this heart ng mga people ngayon dito. Stony heart, a hard, prideful and arrogant heart. Baguhin mo kami, Panginoon Diyos, at tulungan kami lumakad sa definition mo, Panginoon, ng kabutihan. Kami bumasis at maging source, kayo po ang maging source sa aming kabutihan, Panginoon. Lord, maging kaming isang bata na nagpapaakay sa iyo, Panginoon, sa amin po mga dinadaan at tinalandas. Tulungan niyo po bawat isa sa amin, Lord. Natanggalin ang yabang sa aming puso na sinusubukan namin i-define ang kabutihan according to our own self. Lord, I pray, may your power give us this ability, Lord, na tumipende fully sa inyo, Panginoon. Pray, Lord God, ay pong siya may taas sa iyong anak siyang mag-glorify, Panginoon. In Jesus' name, amen.